Pilipinas, ang oras po 6:35. May problema ka ba sa batas? Hihimayin yan ng Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco sa Usapang Legal. Usapang Legal. Magandang gabi Pilipinas, ito po ang DZRH Usapang Legal kasama ang Panyera ng Bayan. Attorney Rina Seco para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Kumusta po kayo ngayong araw ng, anong araw ba ngayon? Thursday! Happy weekend na pala! Pero bukas pa po kasi ang swelde yan, no? Kaya pecha de peligro pala ngayon. Hayaan niyo po at isang tulog na lang, no? Bukas na. Counting ilang oras na lang. Pero between now at tomorrow na magsaswelde, sana meron pa po tayong parawid gutom, ano? Anyway, samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Pag-uusapan po natin may kinalaman sa double sale, no? Kasi originally po ang question may kinalaman sa double sale ng Rolat, no? Malalaman din po natin ano nga ba ang ibig sabihin ng Rolat at bakit nga ba ito nga ba ay illegal, ito nga ba ay pinagbabawal o nire-regulate at ano yung pwede nating gawin kapag ganito. At syempre pa magbibigay na lang din ako ng tip para sa mga gustong bumili dahil napakarami ng mga nagbibiktima ng Rolats. Ayan. Usapang Legal. So samahan niyo po ako hanggang 7:30 ng gabi. Maganda po ang ating talakayan. At syempre pa, pwede po kayong magpadala ng inyong mga questions sa 0919-282-6485. At pwede din po sa ating DZRH News Television Facebook Live bilang comment o DZRH News Facebook Live at DZRH News TV DZRH TV 4K live stream sa YouTube bilang comment. Usapang Legal. Magandang umaga, magandang tanghali, magandang gabi. Bilis ba? No, pagka minsan galing ako sa meeting ratatat na. Anyway, maganda po ang ating talakayan again. Sabi po ng isa nating texter, ito po ay private message sa akin at binasa ko na lamang po yung or in-screenshot ko na lamang po yung kanyang message. Ang sabi niya, attorney, isasangguni ko lang po ang RHTB Flash. Medyo may kahabaan. Isasangguni ko lang po ang lupang Rolat, ang Rolat, na nabili ko. Bali, 3 tipak po ng lupa na binili kong hulugan na fully paid ko na naman bago matapos ang kontrata ko abroad. Halos 2 years na po ang nakalilipas na fully paid na po pero hindi pa po nabibigay ang title at lagi pong maya-maya ang katwiran ng seller. Tapos nalaman po namin na yung isang tipak po binibenta na sa marketplace. Nalaman din namin lahat ng tipak ay may iba pang buyer din. Na biktima po kami dito, attorney, at may iba pa pong tulad ko. Ano po ba ang karapatan naming nakabili at naloko ng seller? Usapang Legal. Di po ba masaklap, no? Nag-abroad itong ating nagpadala ng mensahe, nagtatanong at pinagsumikat ang 3 tipak, no? 3 tipak, ibig sabihin 3 parsela, 3 parcels of land, no? At ito ay nabili niya. Ang problema po kasi kapag karolat, ang sinasabi po ng PD 957, ito po yung batas na nagre-regulate ng yung tinatawag na Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. Ay sinasabi po dito, bago ka makapag-develop ng isang lupain, ay dapat ay meron kang mga nakakomply ka sa mga requirements ng batas at meron kang mga development na ipinapatupad or isinagawa na. Usapang Legal. Bagaman po at hindi naman talaga illegal, nire-regulate lamang. Meron po mga strict requirements ang batas para makapag-set up ng subdivision. Pero ano nga ba ang ibig sabihin ng Rolats? Ito pong Rolats ay parsela ng mga ito yung lupang agrikultura, agricultural lands na underdeveloped, na hindi na ibig sabihin binabahabahagi at ibinibenta bilang mga parselo ng lupa pero wala pong kaukulang permit. Walang kaukulang or hindi sumailalim sa tinatawag na land conversion. Kasi po,
ang isa pong property, agricultural land, no? Ito po ay hindi maaring i-convert into commercial, residential o kaya naman ay industrial land nang hindi dumadaan sa masusing proseso. Yan. Usapang Legal. So, ibig sabihin po kasi, yun pong mga agricultural land, hindi po basta-basta nakukonvert into other uses. Kaya naman kapag ka ang isang bahagi ng agricultural land, hinati-hati mo nang wala kang kaukulang permit. Unang-una, syempre, makukonvert mo siya, kung balak mo siyang gawing hati-hatiin, no, into subdivision para tatayuan ng bahay o kung ano man na development na i-introduce, kailangan mo muna na makakuha ka ng maipa-convert ang property into other use other than agricultural. So pangalawa, kailangan mo syempre ng permit at kailangan mo din makakuha ng development permit mula sa LGU. Kailangan mo pa din na makapagkuha ng license to sell, no? License to develop and sell mula po sa DHSUD, Department of Human Settlement and Urban Development. Usapang Legal. Ito pong mga binanggit kong mga requirements na ito ay usually absent kapag ka nagbibenta ng rolat. Ibig pong sabihin, hindi makukuhanan ng titulo ang bawat parsela ng lupa dahil mayroon pong kaukulang permiso na hahanapin, no, ang DENR mula po sa inyo, no? Bago pa po ito ma-issuehan or mapahintulutan na magkaroon ng pagbabaha-bahagi. Usapang Legal. Being that the case, no? Hindi po talaga kayo mai-issuehan ng titulo. I am not blaming you for this, for failing to exercise due diligence. Kasi maari namang hindi talaga kayo hindi kayo talaga familiar. Kaya napakahalaga po ng mga ganitong katulad na programa o yung mga vlog, no, na may kinalaman sa usaping legal para din po guided tayo. Hindi tayo basta-basta, uy, mura. Uy, ganito lang ang halaga, no? 100 square meters, pwede nito pagtayuan. Pero ang tanong yun bang investment mo na ito ay totoo or kaya ay hindi ka ba nagugoy o hindi ka ba nai-scam? Usapang Legal. So yan, medyo ano nga ba ang pwedeng gawin? Magsumbong po kayo sa DHSUD. Pangalawa, no, dahil ito po ay issue ng pagbebenta ng property na wala namang kaukulang permit at walang kapangyarihan to do so, ay pumapasok po ito sa usapin ng estafa. Ayan, dahil kayo, syempre, elemento ng damage kayo, nagoyo kayo, may panlilin lang, no? So yun po ay maaari ninyong idulog sa korte. But then again, ang usapin attorney, paano ba namin marirecover either yung lupa, yung pera? Yung lupa, medyo malabo-labo na po yun. Yung pera, kasuhan po ninyong kriminal para at least may pressure, no, doon sa bahagi nung nagbenta para syempre kapag makukulong maglalabas siya ng pera, di ba? Hopefully maisauli. Magdemand na rin po kayo ng interest doon sa property, doon sa pera na ibinayad na ninyo. Usapang Legal. Ayan, so para po sa ating mga kababayan na bumibili ng ganyang mga lote-lote, no, make sure na kayo po ay nag-exercise ng due diligence. We have a previous episode on this. No, I think that was 2022 pa. Tinalakay po natin yung rolats, no? Bakit hindi dapat na binibili ang rolats? So pwede po ninyong balikan ito. Now, the issue of double sale, pareho po kayong biktima. Now, ito po ang pwede ninyong gawin in the meantime pala, kasi baka later on, merong pahabol na pagsusumikap na maka-comply doon sa mga requirements ng batas. This is what you can do. Pwede po ninyong ipa-adverse claim, no? Magpa-annotate po kayo bilang adverse claim, no? Yung inyong deed of sale na pinanghahawakan. Yan ang ibig sabihin nito. Kasi kapag rolats po, meron po yung mother title. Yung mother title, ibig sabihin, iisang titulo sa isang malaking tipak ng lupa dahil hindi po yan basta-basta mahahati-hati, hindi po ba? So, dahil hindi po yan basta-basta mahati, pwede po ninyong ipa-annotate yung
pagkakabili ninyo bilang doon sa lupa at ipa-adverse claim doon sa portion na yung pagkakabili niyo sa portion ng lupa. Usapang Legal. Either ipa-annotate ninyo yung bentahan, yung deed of sale, o kaya naman ay mag-adverse claim kayo. Dahil kapag ka po itinatransact ang lupa, at least pre-warned o may warning ang sino man na bumibili doon sa subsequent buyers na, nabili na pala ito ni Jeric Barreto. No? Meron na pala, hindi ko na pala ito bibilhin because hindi na po siya in good faith kung bibili siya ng property na meron palang naibenta na pala sa iba. Usapang Legal. Okay, bago po tayo mag-pause for commercial, kaganapan sa Villamor Air Base kung saan inaasahang lalapag ang eroplanong sinasakyan ni dating mambabatas na si Arnie Teves Jr. Nakatutok si RH27 Noche Kakas. Noche. Attorney Rina, nakaabang pa rin tayo ngayon dito sa pagdating ng eroplano ng Philippine Air Force na may tail number 142 na sinasakyan o kung saan sakay si former Congressman Arnie Teves dito sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Pero wala pa tayong sapat na impormasyon na yung eksaktong oras ang lapag ng eroplano. Pero batay sa ating mga impormasyon ding nakuha, mga 7 o bago mag 8 ay lalapag yung eroplano. Pero bago tumulak dito sa Villamor Air Base, lalapag muna ito, Attorney Arina, dito sa may Davao City International Airport para mag-refuel. So sa ngayon ay wala pa rin tayong mga nakikitang mga kinatawan ng Department of Justice, maging ang mga tauhan ng Bureau of Immigration kung saan sasalubong dito sa pagdating ni former Congressman Arnie Teves. May mga informasyon din tayo nakuha, Attorney Rina, na pagkatapos dito siya ay isa sa ilalim sa magshot, yung mga magshot siya at yung informasyon din natin, fingerprinting, bago sa informasyon na ito ay dadalhin sa Bureau of Correction doon sa Building 14 kung saan mayroong pasilidad ang National Bureau of Investigation. So nakaabang pa rin tayo ngayon, Attorney Rina, any moment from now ay 7 to 7:30 lalapag yung aeroplano ng Philippine Air Force na may tail number 142. Yan ang sitwasyon mula dito sa Villamor Air Base sa lungsod ng Pasay. Arit sa 27, Dochikakat DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Usapang Legal. Narinig po ninyo, wala pa talagang kaganapan doon sa Villamor Air Base, pero nakatutok po si Noche Kakas at hopefully sa pagbabalik po niya ay meron na talagang yung laman, yung update, yung pagbaba ni Arnie Teves doon sa Villamor Air Base. Ayan, so kumusta kaya ang reaksyon ng pamilya ng sinasabing allegedly biktima nitong si Arnie Teves? At magbabalik pa po ang DZRH Usapang Legal. Ilan po muna mga paalala, dyan lamang po kayo. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. DZRH Usapang Legal kasama ang panyera ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin patungkol sa double sale. Kanina tinalakay po natin yung tungkol sa rollat. So may question po dito, ilang hati-hati ba para matawag na rollat? Ayan, this is a very good question. Actually, hindi po sa bilang ng hati ang usapin. Ang usapin or ang tinitingnan po dito that makes it illegal ay yung pagko-convert ng use ng property without proper conversion o hindi dumaan sa proseso at hindi kumuha na ang kaukulang permit dahil marami po ang mga requirements para ma-convert ang isang property at para makapag-set up ka din, makapag-build ka din ng subdivision,
marami pong mga requirements yun. Usapang Legal. Yun pong halimbawa, kayo ay isang dosenang magkakapatid, no? Namana ninyo ang isang 5 ektaryang lupain. Pinaghati-hati ninyo sa 12 o 13 dahil kasama pa ang nanay ninyo. Hindi po yun rolat na matatawag at hindi po yun illegal dahil yun ay paghahati, no? Kahit pa yun ay agricultural, yun ay paghahati, no? Na may tamang proseso at hindi naman siya hindi na kailangan ng permit mula po sa DHSUD. Usapang Legal. Yung hahatiin ninyo yung mga mana ninyo pagkatapos sa ibibenta ninyo sa iba kung kani-kanino, hindi rin po yun kailangan ng license to sell. No, hindi rin nyo kailangang humingi or kumuha ng permit bilang developer because yun naman ay pagbibenta yung natural kumbaga ay the usual, no, na proseso ng pagbibenta ng real property at hindi naman siya development na matatawag. Usapang Legal. Magandang gabi po muna sa lahat ng mga nanonood, nakikinig sa atin mula sa iba't ibang panig ng bansa. Magandang gabi sa iyo, Kenneth Arevalo. Nanonood sa atin dyan sa Houston, Texas. Magandang gabi. Sabi niya, I am first. Ginoong Josel de Guzman. Pabati di daw kay Mitch Botor, ang chairperson ng Citizen Crime Watch International. Uy, idol daw tayo nito. Thank you very much. Magandang gabi po sa inyo, Miss Mitch Botor. Magandang gabi din sa iyo, Mirna de la Cruz, Michael Manalo dyan sa Las Piñas, at syempre pa si Faisa Macadato, Marites Pili, at maraming iba pa. Si Aunt May dyan sa Hong Kong, Jody Sai at Ratino Or. Magandang gabi sa iyo. Si Chiquito, Marcelo M, Mickey, Jocelyn Palabrica, magandang gabi. Eduardo Narvaez, at magandang gabi din po sa inyo. Si Nanette Soriano, si Glenda Santos, Grace Recta na Imbag Arabii, Miss Roxanne Costo, si Eduardo Narvaez, si Mirna de la Cruz, Mirna Dalk, DLC, magandang gabi sa iyo. Si June Gamboa, dyan sa barangay Kinalanguyan, Talavera. Magandang gabi, Jerry Sumagaysay, Milet Kulkul, magandang gabi. At Alan Evaristo Moonbeats, Renato Madura, Mami Belen Rivera, Jemalyn Nabos Cruzado, ay mga pinsan ko ito Rodel Anasio, magandang gabi din sa iyo. Maurice Valera, dyan sa UK. At Tita Ami Miraflor Garcia, Ivy Gutierrez, Baby Chito Gonzalez Apolonia, Josephine Garimbao, Bernadette Sario, at gayon din sa iyo, Eduardo Narvaez, Liza Mabansag, at Federico Tinco, Gael Enriquez, at maraming iba pa. Ipadala po ang inyong mga questions sa may kinalaman sa double sale. Ito, next question. RHTV, please. Okay. Attorney, itatanong ko lang po tungkol po sa lupa. Nabili kong lupa sa Batangas. Oy, sa Batangas. Saan po sa Batangas? Nabili ko po ito 7 years ago at nasa akin po ang kopya ng title. Owner's copy, I assume, no? Pero hindi pa po napanotaryuhan ang DOAS. Deed of sale po yan. Deed of absolute sale. Pero namatay po ang seller. Kampante naman po ako kasi nasa akin naman po ang original title. Plano ko sana patituluhan ngayong taon. Pero problema ko po ngayon, binenta po ng mga anak ang lupa na nabili ko nang maghatian sila ng mana. Nalaman ko na nag-affidavit of loss sa mga anak at binenta ito na yung at napagbentahan naman ay napatituluhan na sa kanyang pangalan. Ano po ba ang habol ko dito? Sana po ay matulungan po ninyo ako kasi unfair po sa akin dahil ako ang unang nakabili. Usapang Legal. Yon ang problema, no? So issue ng double sale. Ano nga ba ang panuntunan, no? Ano nga ba ang sinasabi ng batas, no? Patungkol sa double sale. Ang double sale po nangyayari po ito kung ibinebenta ang parehong property, not necessarily the same person, basta owner sila, no? So ano nga ba ang sinasabi ng Civil Code patungkol dito? Matatagpuan po ang sagot sa Article 1544 ng Civil Code kung saan sinasabi kapag nagkaroon ng double sale for personal or movable properties, sasakyan, mga personal properties, alahas, nagkaroon ng double sale, ang sinasabi kung sino ang nakaunang naka-take possession. No? So kapag bibili kayo, no? Always take possession immediately upon payment para hindi po kayo magkaproblema. Now, paano naman kapag po
real properties. Ano ba yung real property? Lupa, lupa't bahay, condominium units, townhouse, ano pa ba? Lupa, ano pa ba? Yun, basta nasa ganong nature, no? So, sino nga ba ang may karapatan? Meron pong criteria na nakaset, no? Ang sinasabi po ng batas, Article 1544, unang makaparehistro in good faith, siya po yung preferential owner. Usapang Legal. Ay, attorney, hindi naman pinarehistro eh. No? So, sino ang unang nakaposes in good faith? No? Lagi pong kadugtong yung good faith. At pangatlo, kung walang nagparehistro, hindi rin nag-take possession, sino ang makakapagpresenta ng oldest or older title? Or ano pa yung title doon? Does it mean yung titulo ng property? Hindi po. Yung katibayan ng transaksyon. So sa issue ng bentahan o sa transaksyon ng bentahan, syempre, yun pong deed of sale. So sino yung mas matanda or sino yung older ang deed of sale or naunang transaksyon? Usapang Legal. Siyempre, pag unang transaksyon, you're always in good faith, di ba? Kasi wala ka namang alam na meron ng ibang transaksyon. Nagkaroon na ng bentahan. Definitely, wala pang ibang bentahan. Kaya nga hindi mo alam eh. No? So, in this case po, ang tanong ko sa ating texter o sa nagpadalang ng mensahe, yun po bang mga anak ay aware na naibenta na or nabili na po ninyo ang property? Because kung yun pong mga anak ay halimbawang aware po sila na naibenta na sa inyo ang property, no, maaari po itong pumasok doon sa kasong estafa. No? Bakit kanyo? Siyempre, no, in fraud. No? Merong panloloko dahil alam nila na nabenta na sa inyo, ibinenta pa sa iba. Pero yun pong buyer, no, yung pinagbentahan nila, regardless kung alam nung tagapagmana na naibenta na sa inyo o hindi ang property, basta't yung pinagbentahan nila ay walang alam sa previous transaction, maituturing po siyang in good faith. And therefore, yun pong pagpaparehistro noong second buyer sa kanyang pangalan, no, siya po ang nagkaroon ng mas matibay or mas mataas na karapatan sa property. Usapang Legal. Kaya nga po kapag ka po kayo ay bumili ng property, napakahalaga ng registration. Kung hindi man ninyo ma-register ang property, no, at least i-annotate po ninyo, no, ang inyong transaksyon doon sa likurang bahagi ng title ng property in the possession of the Register of Deeds. Usapang Legal. So para sa ating texter, no, maaari lang po ninyong habulin yung mga tagapagmana, no, para ma-reimburse kayo doon sa inyong na ibayad na, no. Kaya lang kasi malabo na pong mahabulin niyo yung property pa kung in good faith or walang alam sa transaksyon or previous transaction yung pong buyer, considering na naiparehistro na po niya ang property. Usapang Legal. Diba? Napakalungkot. Sayang ang pera. Ang sayang ng pera ni sir or ni ma'am. Magandang gabi sa iyo, Miss Charo Abraham. Magandang gabi sa iyo, Marie Brosas Kelly. Magandang gabi po sa inyo. Please help iparating po ninyo kasi kinauukulan na ma-extend muli ang amnesty sa estate tax na mag-i-expire sa June 14 po. No? Maraming salamat. Maraming pong salamat, nanay. Thank you very much. Yes. O yung mga bagong kahalal dyan na kongresista, no? Baka pwede po ninyong ihirit, no? Pa-birthday nyo sa amin. Ni Lakay Ray si Bayan dahil mag-birthday din sa Lakay Ray. Pa-birthday nyo naman sa amin. Ay, sa milyong-milyong mga Pilipino na hindi pa rin nakakasettle ng estate until now. Usapang Legal. At syempre pa, magandang gabi sa iyo, Jam. Diyan sa Edmonton, Alberta, Canada. Magandang gabi po sa inyo. Sino pa ba yung mga nanonood sa atin? Ito si... magandang gabi po sa inyong lahat dyan. Gael Enriquez sabi niya, kaya wag tutulog-tulog sa inyong karapatan. Si Dante Reyes, magandang gabi po sa inyo. Hazel Garcia,
Gayon din sa iyo, Willie Madurog, watching dyan sa Gasan, Marinduque. Ay, mga kababayan ko, sa Midwest po ako nag-aral ng high school. Magandang gabi po sa inyo, sa mga taga Gasan, Marinduque. Usapang Legal. Si Willie Relador sa Gapan City, Nueva Ecija, at si Elmer Bandal. Magandang gabi ni Net Soriano. God bless you to Glenda Santos at yung mga iba pang nanonood sa atin. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Next question, please. Ayan, itatanong ko lang po ang tungkol sa problema ko tungkol sa lupang nabili ko. Dito po ako sa Santa Cruz, Marinduque. Oy, kabayan, magandang gabi sa iyo. May dawas kami pero hanggang ngayon ay hindi pa din po naibigay ang original na title kaya di ko po mapatitulahan sa pangalan ko. Ayan, magandang gabi sa iyo, kabayan. Hindi ka naman galit, ano? Kasi di ba, all capital letters. Nawindang ako. Pero I'm sure hindi naman siya galit, no? Si Sir or si Ma'am. Magandang gabi po sa inyo, lalong-lalo na mga taga Santa Cruz, Marinduque. Bago ang ating governor, bago din ang ating congressman. Magandang gabi po sa inyong lahat, no? Ito yung question niya. So, hindi pa rin na ibibigay yung title, no? So, unang-una, para po maprotekta, singilin po ninyo yung title, release ng title. Ipa-annotate na din po ninyo ang deed of sale doon sa title ng property in the possession of the Register of Deeds. That way, kung yun pong seller ay mag-attempt na ibenta sa iba ang property, ay may warning. Nabili na ito ni, say for example, nito Mr. Santa Cruz, Ginoong Santa Cruz. Yung property, wag nyo nang bilhin. Pag binili niya yun, sorry siya. Because hindi siya in good faith. Yan. Usapang Legal. Ngayon, halimbawa, hindi pa rin talaga, syempre, hindi mo ba iparirehistro ang property, di ba? Di mo ba paparehistro ang property sa iyong pangalan kung wala kang copy ng owner's duplicate. So, anong gagawin mo? Pwede po kayong, kung halimbawa, after sending demand letters, wala pa din, you will have to go to court. For what? Specific performance. Para saan? I-surrender ni owner o nung kung sino mang naghahawak ng property yung owner's copy. At kung hindi man, pwedeng i-request sa korte na hindi na po binabalik, cancelahin nyo na lang po, sir or judge, yung title na nasa kanila at nire-request po namin. We pray na isang bagong titulo ang ma-issue para sa akin, para naman po maiparehistro ko sa aking pangalan ang property na nabili ko na. Usapang Legal. Pwede po ninyong gawin yun. So kabayan, I hope I was able to answer your question. Next question, please. Yan. Ang RHTV po, madaming trabaho pag ako nakaupo, ano? Hingi sana ako ng payo, may live-in partner ako at habang nagli-live-in kami, nakabili kami ng lupa na sa kanya lang nakapangalan. Nagpagawa kami bahay, kanyang materyales, ako nagpagawa ng bahay. Nagkaanak kami, nag-abroad siya, pero bigla nagkalabuan kasi nakahanap siya ng iba. Napakasakit, Kuya Eddie. Gusto niya, aalis ako sa bahay dahil kanya daw ito at nakapangalan sa kanya. Binibenta niya po dahil for good na siya sa Canada. Wala ba talaga akong karapatan sa property? May anak na kami, pwede ko po ba harangin ang bentahan? Usapang Legal. Mag-execute po kayo ng affidavit, mag-adverse claim po kayo doon sa ating texter na dating live-in partner. Ano, bakit? Kasi ang sinasabi po ng batas, by the way, unang question po. Kayo po ba nitong ex-live-in partner ninyo ay may legal impediment to marry? Ikaw ba may sabit? Siya ba ay may sabit? Because, kung pareho po kayong walang sabit, ibig sabihin, legally free to marry sana or walang legal impediment na magpakasal, ibig pong sabihin, rule on co-ownership ang gumagabay or sumasaklaw sa inyong pagsasama. Ibig pong sabihin, maliban na lamang kung merong patunay to that effect, ibig pong sabihin, dapat co-owners kayo ng lahat ng ari-arian na napundar during the period of cohabitation. So, sinasabi ninyo, nabili ang lupa nang kayo ay nagsasama, nagpatayo kayo ng bahay, siya sa materyales, ikaw sa labor, I would assume that's labor.
So kung halimbawa po may mga resibo na ito, kung magkano ang share. Pero kung wala ng mga patunay, mga resibo, di 50-50 po dapat kayo. Usapang Legal. So ang tanong, ano ang pwede mong gawin? Siyempre, other than yung demand ng pagsusustento sa inyong anak, siyempre, hilingin po ninyo na maghatian kayo, Kung i-demand po ninyo na mag 50-50 kayo sa value ng property, both bahay at lupa. Bakit kanyo? Co-owners kayo di ba? That is assuming, of course, na kayo ay walang legal impediment to marry. Kung halimbawa naman po, by the way, kung nasa ganito po kayong sitwasyon, pwede po ninyong ipa-annotate, Maganda sana yung may affidavit of cohabitation, patunay na kayo ay nagsama from this period unto this period. I-annotate ito para lahat ng ari-arian na napundar during the period of cohabitation, paghahatian po ninyo. Ayan. Even investments. Ayan. Tapos, kung halimbawa naman po, yung isa sa inyo may sabit, say for example, yung naging live-in partner ninyo, ay meron palang legal na asawa at kasal po sila. Yun pong magkano ang ambag mo at magkano yung ambag niya, yun lang po. Yung kita nun, in proportion sa naging ambag ninyo. Kasi ang sinasabi po ng family code, actual contribution, Yung actual na contribution, hindi po yung hindi po sinasali yung pagsisumipag o pagtrabaho sa bahay, perang kontribusyon ang tinitingnan. Usapang Legal. By the way, kung wala po kayong legal impediment to marry, noong kayo ay nagsasama pa, yun pong kahit hindi kayo nagtrabaho, yun pong pinapalagay na yun pong pag-aasikaso ninyo sa bahay, pag-aalaga ninyo ng bata, yun po ay inyong naging ambag. May count po yun doon sa pagsasama po ninyo. And therefore, yun, masasali po yun sa paghatian. Ayan. Usapang Legal. Kaya kahit pa sabing, siya lang ang may trabaho, nakapangalan lang sa kanya. Pero ikaw naman, nag-aasikaso sa bahay. Pagdating niya, ready na ang pagkain ni mister. O kaya, ikaw ang nag-aligag sa pag-aalaga ng inyong anak. Yun, ambag yun. And therefore, co-owners kayo doon sa property. Bagaman at sa kanya lang nakapangalan, ipa-annotate mo ang inyong claim doon sa property. Usapang Legal. Maraming nakarelate. Maraming nasa live-in relationship. Bob G, magandang gabi sa iyo dyan sa Palawan. Si Tess Pexon, pwede ba mag-demand ng ang taong nahiraman ng motor pero hindi na isauli naman po ng anak ko, may damage daw po nangyari sa motor. Okay, usually kapag po, ibang usapin po ito, but yes, you can demand na mabayaran yung halimbawa po may damage. Usapang Legal. Alfredo Medel sa General Santos City. Magandang gabi po sa inyo mga taga General Santos City. At syempre pa, mga taga Zamboanga City, lalo na si Archie Valencia, Peter Lynn Sanchez dyan sa Jeddah Kingdom of Saudi Arabia. Magandang gabi po sa inyo, Dante Reyes at maraming iba pa. Usapang Legal. Before we pause for another commercial, Noche, pwede kang bumato pag as soon as mag-land dumating itong si Arnie Teves, pwede mong ibata sa atin ang balita. So, babatiin ko lang po ang mga taga, sino na nga ba yun? May dumating tayong bisita earlier, taga Tanay Rizal, bagaman at busy ako, ay trinay ko po siyang may accommodate dahil si tatay, talagang sinadya na ako, bagaman at busy tayo today. Pag Thursday po, mahirap po ako mahuli dito dahil may man-cam meeting po kami on Thursdays. Usually, 6 o'clock, 5:30 hanggang 6 o'clock natatapos, tapos nagpe-prepare pa ako sa programa. So, preferably po, Tuesday, pwede po, mas okay po kung kayo ay dadating. Mga bandang 2:00, 3:00. Wag po kayong dadating ng Thursday at mahihirapan po kayo akong i-accommodate kayo. At nakukonsensya naman ako na hindi ko kayo haharapin. Lalo na kung saan kayo o malayo pa kayo ang pinanggalingan. Anyway, magandang gabi po sa inyo. Tatay Diosdado
Bagalanon dyan sa Tanay Rizal. Bisita po natin siya earlier. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Dyan sa Tanay Rizal at syempre pa mga taga-Tondo. Magandang gabi sa iyo Rex at Lilia Seco, gayon din sa iyo Ding Seco. Kay Chona, magandang gabi. Elisa Seco at and kids, si Santi, si April, gayon din sa iyo Cheese and Cheska, magandang gabi sa inyo. At yung mga iba pa dyan, magandang gabi po sa inyo mga taga, ano nga ang pangalan ng lugar, ano nyo, cooperative dyan sa Don Bosco. Magandang gabi po sa inyong lahat. Usapang Legal. Sa atin pong pagbabalik, meron pa pong mga ibang mga questions na sasagutin natin. Ay, isang comment lang. I'm really pleased to have come across your program. I am learning a lot. Actually, problem ko yan sa mana naming magkakapatid. Hindi kami sinali. Okay. Kapag ka po ikaw ay legal na tagapagmana, karapatan mo pong mag-demand. Okay? At palalawakin pa po natin ang ating talakayan. Ilan po muna mga paalala. Magandang gabi po sa inyong lahat. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal. Nagbabalik pa DZRH Usapang Legal kasama panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Tinatalakay po natin tungkol sa double sale. Again, kapag ka po nagkaroon ng double sale, ang may karapatan po. First, to register in good faith. Kung hindi na iparehistro, hindi na iparehistro, first to possess in good faith. Kung hindi naman na-possess, hindi rin na iparehistro. Anyone or the person, the buyer who can present the oldest title, kung sino man, no? Yung nakapagpakita ng mas naunang pruweba ng transaksyon. By the way, no? Again, yun pong inyong deed of sale, kailangan ipanotaryo ka agad habang buhay pa ang parehong parties. Otherwise, hindi na po ninyo ito maipapanotaryo. The complication would be, no? You will have, kung hindi po napanotaryo, you will have to deal with the heirs, no, of the original owner or the original seller, in which case, no, kailangan po ninyong isatalang estate at malamang sa malamang hihingi pa yan ng dagdag bayad dahil inabala nyo sila at kayo naman, you're at the mercy of the heirs. Kayo'y nakikinig sa Usapang Legal kasama si Attorney Rina Seco. Usapang Legal. Hilo Campo, Emma Concepcion, magandang gabi. Mga taga-Tiaong Quezon, magandang gabi po sa inyo. Sans Pertes, ito ay classmate ko, seatmate ko ng college sa UST. Magandang gabi sa iyo, Miss Charo Abram. Of course, hindi pa ako nag-a-absent kahit birthday ko. Thank you very much. Yawil, Darrell, magandang gabi. Edgar Sunga, at sino pa ba? Yung maraming iba pa. Magandang gabi sa iyo. Hindi ko alam kung may pasalubong si Arnie Teves kay General Torres. Nanghihingi ba kayong pasalubong? Magandang gabi sa iyo, Jam. Alfredo Metel, sabi ni Ephraim Filosofo. Magandang gabi po sa inyo dyan sa Tagum City, Davao del Norte. Magandang gabi po sa inyong lahat. Melvin Letrodo, maupay nga gabi. Tanong kay attorney, ano po ang dapat ikaso kapag halimbawa, okay, pinago yung nagpanggap na siyang may-ari. Syempre, kung ito ay may pagpapanggap, may panluloko para makalamang, yun pong nagpanggap at nanloko at ibinenta ang property sa iba, pwede po itong kasuhan. Pwede po itong kasuhan ng estafa. Yan. Usapang Legal. Halimbawa naman po, nag-execute ng dokumento, gumamit ng peke ng dokumento, pineke ang perma. Pero ito, di ba, usually, yung deed of sale, a special power of attorney, nilalagyan na pinapanotarize, perjury, dahil isang sinumpaang salaysay. Usapang Legal. Attorney, itatanong ko lang, hindi ako naisali sa manahan kasi noong naghati ang mga kapatid ko ay nasa abroad po ako. Ngayon, ibinibenta na po nila ang lupa ng magulang namin. Ano po ang pwede kong gawin? Ayan. Napakahalaga po kapag ka po naghahatian, nagsisettle ng estate, alerto po ang mga tagapagmana dahil kapag ka po ang property nakapag-settle ng estate, pagkatapos lumagpas ang 2 years at natapos na ang settlement at naibenta ang property sa iba, wala na po kayong recourse para mabawi pa ang property. Your only recourse would be kasuhan ng mga kapatid nyo. In which case, hindi naman po advisable na magkasuhan kayong mga magkakapatid. Siyempre, masisira ang inyong supposedly harmonious relationship. Usapang Legal. Kung ang property po ay itinatransact pa lang, ipa-annotate po ninyo ang adverse claim. Anong ibig pong sabihin nito? No? Mag-execute po kayo ng affidavit of adverse claim. I-submit po ninyo
doon sa Register of Deeds para ipa-annotate sa title ng property, sa mother title, kung hindi pa ito nakahati, no? Para sabihin na ako, si Rina Seco, ay may kabahagi pa. Isa ako sa mga compulsory heirs, no, ni XYZ. At katunayan na narito ang aking birth certificate, patunay na isa ako sa mga compulsory heirs or legal na tagapagmana ni ABC at DEF. Yun. Ipa-annotate po ninyo para po kapag ka nagbenta, yung buyer ay nasa mercy din po ninyo. Ibig sabihin, hindi masasali yung dapat sana ay porsyento ninyo ng mana. Usapang Legal. Meron pa pong question, hingi sana ako ng, tapos na pala ito, yung tungkol sa live-in partner, no? Ask ko din po if may karapatan pa ba kami sa lupa. May karapatan kami sa lupa na nabili ng kuya ko. Sinusolo po kasi ng asawa niya. Karapatan sa lupa ng kuya mo, okay, ng kapatid mo, in short. Ang tanong, ano ang nagbibigay sa iyo ng karapatan? Na? Kung ang kuya mo ay may asawa na, definitely ang kanyang tagapagmana, namatay na ba ang kapatid mo? Na? Ang kanyang tagapagmana ay ang kanyang legal na pamilya, ang kanyang asawa at anak. Ngayon, may pagkakataon. Si kuya o si kapatid may asawa pero walang anak. Sino ang kanyang tagapagmana? Ang tagapagmana ng isang kapatid o ng isang tao na namatay na mayroong asawa pero walang anak ay ang kanyang asawa at ang kanyang naiiwang mga magulang kung buhay pa. Na? Kung halimbawa naman po na may anak, may si kapatid mo, no? Ang isang taong may anak at may asawa, ang solo niyang tagapagmana ay ang kanyang anak at ang kanyang asawa. Ang isang taong namatay na mayroong legal na anak or legitimate na anak pero wala nang asawa, ang property niya, ang tanging niyang tagapagmana ay ang kanyang legitimate na anak. Usapang Kung meron siyang illegitimate or non-marital child, no, at ang naiwan ay ang kanyang asawa at ang isang anak sa labas, for example, maghahati yung legal na asawa at yung illegitimate na anak. Kung halimbawa naiwan asawa, isang illegitimate na anak at isang magulang, no, noong namatay. So kalahati sa magulang, 1/4 sa asawa, 1/4 sa illegitimate na anak. Usapang Legal. So ibig sabihin, kung merong asawa at merong anak o meron pang magulang, wala ka bilang kapatid na karapatan, no, sa property na kanyang naipundar. Napakahalaga po tayo ay magsusumikap, sarili nating pagsusumikap at hindi tayo aasa sa mana sa ating magulang o anak o ating mga kapatid. Magsariling sikap po tayo. Usapang Legal. Ngayon, ang sinasabi mo, walang anak, mayroong asawa, no? Sabihin na natin walang anak, tapos wala na rin ang mga magulang ninyo, magkakaroon po kayo ng tsansa na makapagmana, no? Kung wala pong will, na? Kung walang will, because hindi po kayo obligasyon na pamanahan ng inyong kapatid. Yan. Magmamana lamang kayo sa inyong kapatid kung, ibig sabihin, una, meron pong will na nagbibikwit o nagbibigay sa inyo ng bahagi o ng pamana. Or kung wala naman, namatay siya na walang will pero merong naiwang asawa at merong wala ng anak, wala ring magulang, so saka pa lang po kayo magmamana. So 50-50 po kayo. Ibig sabihin, 50% sa asawa, that is of course na malinis na po yun, natanggal na po yung kanyang conjugal share. No? Pagkatapos ay 50-50. Halimbawa, 10 kayo magkakapatid, siyam ang naiwan, so yung kalahati, siyam ang maghahati-hati dun sa kalahati. Usapang Legal. Steve Tanod-Tanod, magandang gabi. Nagtanaw nato sa Cebu City. Kumusta man ang mga lami kaayo ang lechon diha sa Compostela. Consolacion sa Sugbo, di ba? Maayong gabi ka ninyong tahanan. At syempre pa, magandang gabi sa iyo. Kenneth Arevalo, si Jerry Sumagaysay, thank you very much. Henry Dolohan at Joseph Abalos. Magandang gabi din sa iyo. June Dason Agalot at Archie Balancia dyan sa Zamboanga City. Nanunood din po sa atin, Valentina Milena Poncia, nakikinig sa atin sa radio app. Thank you very much for listening. At si Attorney
Ano ang pangalan mo, attorney? Pasensya na, nakalimutan ko na. Yung taga yung taga Quirino. Sister, magparamdam ka para maalala ko ulit. Usapang Legal. Ayan, minsan kasi mabilis yung utak ko gumana, no? Bilis-bilis, nakakalimutan yung iba. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sansar Pertes, good evening sa iyo. At Ruth Tanedo, magandang gabi. Eto, my next question. May nabili pong lupa ang husband ko, hindi pa niya na-check and verify ang title pero binili niya din kasi kilala naman niya ang owner. After a year, nabigyan kami ng photocopy ng TCT but we found out na may annotation itong deed of sale sa Registry of Deeds. Ask ko, ano pwedeng gawin? Null and void po ba ang sale na meron kami? Ayan. So you are not in good faith. No? Usapang Legal. Kaya nga po napakahalaga ng due diligence. Ano yung due diligence? Hindi mo lang titingnan yung kopya ng title, dapat latest version, yung pinakabago. Kung ngayon kayo bibili, dapat ngayon, kumuha kayo ng certified true copy para nasilip nyo. Baka kasi mayroong mga dispossession or involuntary dispossession sa property. So you are, at the mercy, kung ano man yung mga annotations doon, po mga pangalawa lang kayo doon sa mga karapatan ng mga naka-annotate doon. So again, your due diligence effort, napakahalaga po. Pag hindi kayo nag-exercise ng due diligence, kayo ay hindi maituturing na in good faith and therefore, huli kayo pagdating sa in the order of preference. Usapang Legal. Ayan. So, physical inspection of the property and syempre pa yung certified true copy ng title, napakahalaga na makuha po ninyo. Kapag po ganito, mga malalaking investment, hindi porket kakilala. Karamihan po sa mga nanloloko sa atin, maliban sa kapamilya, ay yung mga kakilala. Bakit kanyo? Sila po kasi yung may nakakaalam ng ating mga personal circumstances. Magandang gabi sa iyo, Hil Ocampo at Rowena Rojo. Magandang gabi, Annalisa Napenas at Edgar Sunga. Magsama-sama po. Ubus na pala yung oras natin. Usapang Legal. Nakasama ko po sa bilang side, Jeric Barreto at syempre pa mga taga DZRH TV na palagi kong kinukulit. Masirap sila dito sa program kasi from time to time kailangan nilang nakatutok para makapag-provide ng material ng mga screenshot natin. Thank you very much po sa RH TV. And of course, magsama-sama po ulit tayo on Tuesday. Same time, same station, same social media platforms. Lahat ng hindi ko nabanggit, magandang gabi po sa inyo. Ako po ang Panyera ng Bayan, Attorney Rina Seco para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Sumainyo